Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is March 3, 2026 na tayo ngayon napupunta dito sa may National University, dito sa may Mall of Asia, Barangay 76 Pasay. At dadalhin po natin yan sa may BFS Global Japan Visa Application sa may Parkal Mall, Baclaran, Parañaque. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin disclaimer naman po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo ang mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo pupunta doon sa ating pick up area. Oo, wala namang napigil kung ano, kasi ang issue naman ng iba, paano kung totoo na ang sinasabi ng mga marine o dating marine, so doesn't matter. Pero ngayon sinasabi mo na walang complete, dapat may complete. Saka ano naman, so sa NS Florida, hindi naman nila sinasabing sa agad. Hindi, ongoing pa rin yung investigation ng committee tsaka ng mga tao ni Senator Lacson. Meron pa ba? Ongoing sila. Tapos kapag nakita nila na yung mga sinabi ng Marsay, meron part doon na pwede, tsaka sila mag-decide kung mag-hearing. Kailan ang susunod na hearing? O tapos na ba? Nag-wind down na ba yung ano? Yung draft, di ba? May draft nila. So yun. Pero hindi, i-close pa yan kailangan. Kailan-close. Kailan yun? Wala pang schedule. Pero meron yan. Ako na lang ang Mr. Chair! Ano po? Ganun yun, may parliamentary. May drill yata. Hindi pwedeng bigla ka nalang magsasabi. Mr. Chairman, dapat marunong ka sa ganun. Mr. Chairman, I don't know about the protocol. Susunod na tandang ng bayan! May ganyan akong tela sa bahay. Saan mo nalagay? Alamin. Ay, wala. Sabi ko lang may tela lang ako. Akala ko black, blue pa lang. Inside mo kami. Kasi may ganyan din akong damit. Ako din. Susunod ng tandem ng bayan. Wala wala nung Imudiano Masa Doris, California, Robert Angamano, Mano. Ako po si Alvin Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa DJ Pinamia. Saturday other News Day pa lang. Anak. Ang saksi sa Double B! Saksi! Sumampanaweng sa $82. Kaya lang, siyempre, yung time element pa rin doon sa ilalim ng batas. Oo. Ang hinihintay natin. Ano, kailangan sunod-sunod sa 3 months. At saka, at the end of the day, sa pagtatapos yata ng araw din kahapon, na bumaba, nag-settle yung presyo sa $77.7 dollars per barrel sa pandaigdigan pa. Brent crude oil yan, hindi ba? Yan. Pero alinsunod po sa tax reform for acceleration and inclusion, tandaan ko ba ito? O train law. Pagkasabay na ipinapato ng gobyerno ang excise tax at value-added tax sa produktong petrolyo. Magkasabay, Joel. Tinatawag ko pa ito na tax on tax kasi po yung VAT ipinapato doon sa total value ng produkto plus kasama yung excise tax. Excise tax ka tapos presyo, yung totality nun saka mo papatawan ng 12% ka. Ang excise tax, Joel, 10 pesos kada litro sa gasolina, 6 pesos per liter sa diesel, at 5 pesos per liter sa kerosene. So kung aalisin mo ang excise tax, suspindihin mo yan. For the meantime, yan agad ang mababawas sa presyo ng produktong petrolyo na binibili ng mga ordinaryong mamamayan. Yung value-added tax. Ang value-added tax, percentage tax kasi. 12%, correct. 12% ang mawawala sa presyo kung yan ang pansamantalang sususpindihin. Noon pang 2024, Joel, meron ng datos na nagsasabi na nasa 200 billion
to as much as 280 billion pesos ang mawawalang kita sa gobyerno kung aalisin ang excise tax sa langis. Kasi noon, pumapalo din ng mataas ang presyo ng langis. So napapag-usapan yung pagsuspende noon ng Excise tax, excise tax. ito lang, Weng, excise tax lang to, o kung sasabay mo pati Excise VAT. tax. Pati VAT. Excise tax. Aha. Ang VAT naman, alam mo ba na ang kinikita ng gobyerno sa windfall profit lang ay 30 to 40 billion pesos kapag sumisirit ang presyo ng langis sa world market. Ibig sabihin, pag windfall, Yun hindi yung nagtaas ng... inaasahang kita. Mhm. Di ba? Yun yung biglang tumaas ng piso. Oo. Biglang tumaas ng Correct. 50. So tapos, pag nagtaas sa world market, so magtataas dito, 12% ang ipapataw mo, malaki ang windfall profit ng gobyerno. Pero, yung windfall profit po na yan, ginagastos daw ng pamahalaan natin sa subsidiya sa transportasyon, sa mga mangingisda, sa mga magsasaka, mga ayuda at pangdagdag sa pondo ng gobyerno. Nabanggit ba dyan, sinasubsidize din ang bulsa ng mga magsasaka? Yan. Yan ang magandang punto. Pero sa ganitong kakaibang pagkakataon, Joel, kakaiba ito. Desperate times Correct. call for desperate Yes. measures, di ba? Weng? Ito yung pagkakataon na hindi natin kontrolado, pero pwede tayong saluhin ng gobyerno. Yun. Baka po pwedeng pag-aralan yung hinaing ng iba't ibang sektor na suspendihin o bawasan man lang yung buwis. Para baka po pwedeng saluhin nyo naman kami. Ang sabi ng ibang mga mambabatas, ayaw nila na yung excise tax ay matatanggal. Kasi daw, baka yung pati mga mayayaman makikinabang. Dapat daw, targeted lang ang subsidiya para yung mga mahihirap ang makikinabang. Pero sandali lang po. Una, taxpayer din sila. Hindi ko sila dinidepensa. Pangalawa, kung ayaw nyo silang mabawasan yung kanilang kinikita, tulungan nyo naman yung para mapagaan sa negosyo. Kasi, Joel, may pass-on mechanism. Pag lumaki po ang kanilang operational cost dahil sa mataas ang produkto Papasa at rin po yan. sa amin din po ang tama nito. So baka lang po pwedeng maglarga na kayo ngayon ng mga ayuda o subsidiya na pwede pong isalo sa maagang panahon. Kasi pang maghihintay pa tayo, Joel. Ito pala yun, ha? Pangulo, may kapangyarihan po kayo para kumilos. Sana po gamitin nyo sa maagang pagkakataon. Ano po plano, Mr. President? Yan. Kailangan namin ng plano. Kasi hindi ko kami pwedeng tumunganga rito at maghintay po kung ano ang paplanuhin po ninyo. Kailangan na po namin malaman ano ba ang plano ninyo. Kung may plano, Yan nga. mga kapuso. Pero kahapon, nagpulong naman ang DOE kasama ang mga stakeholders sa oil industry. So alamin natin ano na pag-usapan, ano ang plano para po sa sampay ng Pilipino. Si Rowena Salvacion, mga kapuso. Joel Rezabel. Hanggang alas 9 po kami ni Weng ay magkakahuntahan tayo sa Himpabuit, palatuntunan. Saksi sa Double B! Nasa linya natin, Weng, ang ating suki. At magiging suki ito sa mga susunod pang mga Ito. araw. Naman. Weng, dahil napaka-volatile na situation ngayon sa mundo. Pabago-bago at Sige, ngayon, sige po. taas na Magpahinga magkano. po. Halos 2 piso sa gasolina. 190. 150 sa Kerosene. diesel, saka Kerosene, kerosene. 120 sa kerosene, mga kapuso. Nasa linya natin, Attorney Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management Bureau, Department of Energy. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning po sa inyong programa sa ating mga magbayad po. Una muna yung ano po yung napag-usapan kahapon ng DOE kasama yung mga stakeholders sa oil industry. Ayan, so Kasi na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.